tayo muna ay mangumusta sa mga magsasaka. Nasa linya po natin ngayon, pag-usapan din natin yung El Nino. Dahil dun sa krisis sa bigas, aside from El Nino, yung kanyang, yung kinukuha nating supply mula sa ibang bansa, magkakaroon ng problema, particular dyan sa India at Vietnam. Nasa linya po natin ngayon, National Manager of the Federation of Free Farmers, si Mr. Raul Montemayor. Sir Raul, magandang araw po. Yes, good morning. Magandang umaga rin sa lahat ng kikinig. Apo. Sir Raul, teka muna, bago ho natin puntahan yung El Nino at ano ang mga ginagawang preparasyon at pagtulong ng gobyerno sa mga magsasaka, kumustahin ko muna, yun ho bang mga pinamimigay na nag-viral po ito nitong weekend at nung last week, meron ho mga gulay na ipinamimigay itong mga magsasaka natin sa mga kababayan natin? Particular yata, meron din yata dyan sa Baguio eh. Pero nung mga nakaraan, may mga lugar na binibigay na lang ng mga magsasaka yung kanilang mga ani. Sir Raul. Yes, nabalitaan ko nga rin yun. Ang nangyayari kasi, yung mga biyahero, yung mga bumibili ng gulay nila doon kunyari sa Baguio, medyo nagdalawang isip kung itutuloy nila yung pagdadala ng gulay dito sa Metro Manila kunwari. Dahil napakamahal nung gasolina. At posible rin na medyo tumumal ang benta dahil nga sa hirap ng mga mamimili, baka kumonti lang yung bili nila ng gulay. Inuuna nila yung mga basic necessities like bigas. So yun po ang nangyari. Parang nawala yung merkado ng mga nagtatanim ng gulay sa Baguio. Medyo humina ang daloy ng gulay papunta rito sa Manila. Kaya naipon yung sobrang gulay sa kanila. Yun na nga, yung iba, tinatapon na lang kasi mabubulok yun eh. Oo, yung iba binibenta daw ng piso 1 kilo, Sir Raul. Oo, kaysa wala. Kasi kung pabayaan mo naman yun, mabubulok yun, di wala kang makukuha. Iba pa ho yung kwento ng mga magsasaka na hindi na lang nila inaane yung kanilang mga pananim dahil mas magastos daw. Pag inani, bakit ho sinabi nila ganon? Kasi pag inani yun, mag-aarkila sila ng tao. Tapos ibabiyahe pa nila yung produkto sa kung saan ng merkado. So magkakagastos pa sila. Storage kung pa. alam nila, storage pa kung kailangan. So kung alam nilang napakababa ang presyo, sa kwenta nila, kung gagastos sila, lalong lalaki yung lugi nila. Kung lugi so may mga ganyan. Kung lugi ho o pinag-uusapan, Sir Raul, magkano ho ang lugi na pinag-uusapan natin? Itong nagdaang krisis sa bagay, hindi naman nagdaan, talagang dumadaan pa rin yung oil crisis natin ngayon, yung mataas ang presyo ng gasolina. Magkano ho ang pinag-uusapan natin lugi dyan? Well, iba-iba kasi yung kung iba-iba yung gulay, iba yung produkto. Pero ang parang punto is, kung sabihin natin 10 piso yung cost of production nila, at kailangan nilang ibenta ng 15 pesos pa kumita, bumagsak ang presyo ng 12 or 12 pesos na lang. Kung gagastos ng 5 piso para dalhin sa merkado, lalabas 17 pesos yung parang kumbaga lalong lalaki yung kakulangan ng kita nila kung idadalhin pa nila sa merkado. Kasi nawala yung kita nila tapos madadagdagan pa ng gastos sa pag-harvest at saka pagtatransport. Wala pa ho tayong pinag-uusapan na El Nino dito. Ang pinag-uusapan pa lang natin, oil crisis pa lang, Sir Raul. Oo, wala pa. Baliktad naman yung epekto ng El Nino. Baka masira yung tanim nila. Wala silang maibenta. Teka muna, kung lugi sila, Sir Raul, napakahaba ng oil crisis natin at hindi pa tapos, sa totoo lang, hindi pa tapos as we speak now, hindi pa tapos yung kanilang nararanasan na crisis dito sa oil crisis. Wala ho kayong nakikita na wala ho kayong nakikitang pagbawi pa ng mga magsasaka para dito sa mga pag-ani ng mga gulay o mga produkto nila? Well,
makikita naman natin yung presyo ng lalo na diesel. Oo. Dati umabot yan ng 130 dito Yes. sa Manila. Ngayon Yes. ay baka next week, baka or this week 90 na lang yan no? So mataas pa rin compared sa dati pero bumababa na siya. So hopefully sa ganyang presyo tapos binigyan pa ng exemption sa toll fee yung mga truck, no? At baka meron pang mabigay na konti pang ayuda sa gasolina. So hopefully yung problema sa mahal na krudo na yun ang umiipit sa produkto ng mga nagtatanim ng gulay, unti-unting mawawala yan. No? Opo. At saka yung planting cycle naman ng gulay, hindi masyadong mahaba. 1 or 2 months lang, meron na silang pwedeng ibenta uli. So sana makarecover yung market at magpatuloy yung daloy ng kanilang produkto papunta rito sa Manila at iba pang mga markets. No? Opo. Pero alam mo, problema talaga yung nangyayari hindi lang ngayon na sabay-sabay nagtatanim yung magsasaka, sabay-sabay din umaani. So pagdating ng ani nila, oversupply, talagang nabubulukan sila. No? Lalong naging malaki yung problema ngayon dahil pa sa dagdag na problema na dinulot nung pagmahal ng krudo. At Pero it's a pabalik-balik na problema yan. yung pagmahal ng krudo na yan, hanggang sa pag-aaral po ninyo, hanggang kailan ho ang epekto niyan? Wala pa ho tayong El Nino na pinag-uusapan. Dati kasi yung diesel nasa, lagay mo na, 60 pesos. 60, no? sabihin mo na. Per liter. Ngayon, this week, hopefully, magkakaroon ng rollback na naman na 10 piso. Baka pumatak na lang siya ng 90. No? Oo. Mataas pa rin. Mataas pa rin. 50% higher. No? Oo. Tama. Pero baka mas manageable na yan. No? Compared doon sa 130. Ay, siyempre. Oo. Oo. And then meron pa silang exemption sa toll fee, sa NLEX. At and then titingnan natin kung ano pang pwedeng itulong sa kanila. Pero ang mananatili pa rin problema sa palagay ko ay kung yung market ng gulay dito sa Metro Manila ay mananatiling sapat, no? Kasi yung mga tao rito lumitang kita sa kunyari yung namamasada ng jeep, no? O yung mga TNBS, yung dating inuuwi nilang 1,000, ngayon 500 na lang. Oo. So, iba-budget nila yung 500 na yan. Anong uunahin nila? Nasaan ang gulay doon? Baka pag inuna nila yung bigas, Wala na, noodles na lang, Sir Raul. kuryente at saka mga necessity. O baka ganun nangyayari eh. Humina yung bili ng gulay dahil nga sa hirap. Oo. Okay. So kahit na sabihin nating magmura yung gasolina, pero pagdating dito, hindi mo rin maibenta yung Produkto mo. yung dami ng gulay na binaba mo, malulugi yung trader. Tama. Ibabalik na yung problema dun sa magsasaka. Imbis na bilhin ko lahat yan, kalahati lang mo nang bilhin ko dahil matumal ang benta sa Manila. So kawawa na naman si farmer. Oo nga. Sir Raul, i-touch natin ng konti yung El Nino. Di ba ho, nung minsan nag-usap tayo, itong El Nino ay parang hindi na natin tinatanong. Sa totoo lang, tama yung sinabi ni Secretary na hindi na natin tinatanong kung darating pa yung El Nino. Kung ang pag-usapan na lang natin yung epekto. Yun ho, pagdating ng El Nino yearly, hindi pa ho ba nakapag-adjust ang mga magsasaka na ang itanim natin ay hindi masyadong kailangan ng tubig, Sir Raul? Meron na silang mga variety na ganyan. No? Yung tinatawag nilang drought tolerant variety. Yeah. Ang problema, hindi pa siya masyadong laganap. At saka, most of the time, pag binigyan mo ng ganyang characteristic yung binhi, isa-sacrifice mo yung yield. No? Hindi siya ganun kalakas umani. Ewan ko lang itong
Pero ang nangyayari sa atin kasi, pabalik-balik kasi yung El Nino, after El Nino, Oo. La Nina naman, sobra-sobra naman ang tubig, no? Oo. Kaya kumbaga, nakakalimutan na naman yung drought resistant, yung paghahanda sa tag-init dahil sobra naman ang tubig, ano? Oo, oo. Kaya wala tayong talagang tuloy-tuloy na programa dyan sa pag-a-adjust sa El Nino. Pero sabihin ko rin na ang ibig sabihin ng El Nino, hindi niya ibig sabihin na walang ulan eh. Ang ibig niyang sabihin, yung less rain than normal. No? Kaya depende riyan, ang impact ng El Nino, depende rin sa timing niya. No? Kasi kung kunyari sa palay, taniman ngayon, and then kulang ang ulan, normally, May, June, July, dapat maraming ulan yan eh. Tama. No? Yan yung umpisa ng rainy season. Pero dyan tatama yung El Nino, di July, August, kunwari. Yan yung time na kailangan ng palay ng maraming tubig. So kung tumama yung El Nino ng May, June, July, maapektuhan talaga yung production ng palay. Kasi yan yung production period. No? Pero kung nakikita ko yung ibang balita, last quarter of the year daw, tatama yung matinding El Nino, which means October, November, December. Yan yung time na marami tayong bagyo. No? At saka yan yung time din na anihan. Yun Kaya din, kung hindi Opo. mas... yun Opo, din ba yung... Kung hindi mas... Sige po, go ahead, Sir Ul. Yeah. So kung during that period na maraming bagyo at anihan ng mga magsasaka ay hindi masyadong maulan, that is actually favorable to palay. Kasi pag ani nila, hindi masyadong basa yung kanilang palay at hindi masyadong maulan, o baka pwede sila, madali lang sila magpatuyo sa highway o kung sa dryer. No? So depende sa timing nung low rainfall pattern. No? Of course, sabi nila ngayon, aabot pa hanggang 2027 yung El Nino. Well, titingnan na naman natin anong effect yan sa susunod na planting season. Oh no? my gosh. Yan pa rin naman pala problema. So, Okay. Oo. Okay. Sir Raul, wala na akong masyadong oras at wala na rin ho kayo masyadong boses. Pasensya na Medyo. ho kayo. Pero mag-part 2 po tayo dahil marami po, yung kalahati pa ho ng set of questions ko, hindi ko pa na itatanong. Pero for the meantime, Sige po. maraming salamat po sa inyong oras na binigay sa DWIZ po. Thank you, Sir Raul. Okay, anytime po. Salamat. Salamat. Thank you. National Manager of the Federation of Free Farmers, si Mr. Raul Montemayor.